Naniniwala tayo na binago na tayo ng Panginoon nung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Hindi man naging perpekto at hindi magiging perpekto ang ating buhay, pero marami nang ginawa at inayos ang Diyos po sa atin. Na dapat kapag binuksan yung puso natin, makita yung pagkadalisay, pag-ibig, pang-unawa. Kasi kung meron mang dapat nagiging halimbawa at magandang modelo sa bansa natin, dapat sana tayong mga Kristiyano. Okay? Gwapo. Napakagwapo mo ngayong umaga kung lalaki. Kasi baka pag lalaki yan, sinabihan mo maganda, kiligin pa yan. Magka-problema po tayo. Okay? Nung mga nakaraang linggo, meron akong naranasan, I think last week lang po ito, no? Nagulat po ako kasi meron something na nilagay si Lord sa akin while I was praying. Hindi ko naman to madalas talaga iniiyak sa Kanya, no? So habang nananalangin po ako, no, iniligay ng Diyos na iluhod ko sa Kanyang bansa at bayan po natin. Sabi ko, bakit? Masyadong malaki. Di ba pag nananalangin ka, parang Pilipinas, ang laki-laki ng Pilipinas. Kailangan mo bang mamoblema pa ako dyan? Kailangan ko bang mabother pa ako dyan? Maburden pa ako dyan? Siguro, Lord, ipagpipray ko naman, daanan ko sa panalangin. Pero something na nilagay ng Lord sa heart ko ay yung magkaroon ng burden. Ano ba yung burden sa kabigatan talaga, no? Dahil nga, kung mapapansin mo, sa mundo na ginagalawan po natin ngayon, especially sa bayan po natin, sa bansang Pilipinas, sobra na po talaga masasabi nating nakakaawa. Bagsak na sobra yung kalagayan po ng ating bayan. Sa panahon lalo natin ngayon na punong-puno ng pagkukumpetensya, pagmamataasan, pagkakabahabahagi. Di ba po? Litong-lito tayo pagka nanonood tayo ng balita kung sino pa talaga tama. Sino pa talaga nagsasabi ng totoo? Pagdating sa mga gobyerno, sino pa talaga ang paniniwalaan mo? Kaliwat kanan ng siraan, nilagyan ng kulay. Kapag kakulay ka, kabahagi ka, at kapag hindi ka kakulay, itsipwera ka, kailangan sa'yo magdusa. No? Ang mga Pilipino, bawal ka magkamali sa social media. Talagang wawasakin ka, sisiraan ka. No? Palagi ang patayan, kaliwat kanan ng krimen. No? Umiiyak po yung ating bayan, ang ating bansa. At talaga nakakaawa. Nakakapagod manirahan sa bansang Pilipinas. Nakita niyo po yung nangyari po last week, isang estudyante sa criminology na ninakawan, hinabol niya yung kinuha sa kanya, pero siya pa'y napagbintangan at namatay. After that, sa Cavite, merong isang nag-oopisina, tinambangan, pinatay, kinuha yung gamit, sapilitan yung bag, and then dahil ayaw ibigay, pinagsasaksak. Napaka hirap, nakakatakot, nakakabahala na yung nangyayari po sa ating bayan, sa paligid po natin, kung titingnan mo. And guess what? Mapapansin mo yung bansa natin, sobrang
uhaw, longing sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pag-aabutan. Tama po ba doon? No, kung titingnan mo kahit wala ka na yatang makikitang balita ngayon sa social media na maganda eh. Lagi ang front page, it's either patayan, krimen, politika. Sobrang sorry for the word, nakakasuka na siya. Nakakasuka na. No? Siguro nga po kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa na mabilisan, baka maubos na ang mga tao sa bansa natin eh. Amen. Kaya, sabi ko, Panginoon, bakit ako may ganitong puso ngayon? Sa simbahan pa lang at sa mga lingkod mo ko nilagay, pero bakit sa bansang Pilipinas, nais mong idulog ko sa'yo? Alam niyo po, ang pagbabago po ng ating bayan, of course, magsisimula yan sa Diyos. Pero nakita ko ang gagamitin ng Panginoon, ang kanyang simbahan, ang kanyang katawan, para magbigay pag-asa, pagmamahal sa mga tao. Sana po, tayong mga born again, taas pong kamay ng totoong born again. Sige po, yung totoong born again po Yung alam mo, nakilala mo talaga ang Panginoon. Sana po, hindi po sa atin pagmulan, hindi po tayo maging dahilan, no? Kung bakit ang bansa po natin ay nasisira. No? Kaya sabi ng Lord, ipakita niyo sa mga tao na tunay kayong mga disipulo ko kapag kayo ay nagmamahalan. Why am I saying this? Kasi po napapansin ko kahit ang mga Kristiyano ngayon, salat na rin sa pagmamahal. Kahit sa loob ng iglesia, yung nangyayari po sa labas, nangyayari na rin sa loob eh. Siraan, wasakan, pagkakabahabahagi, pagmamataasan. Nakapasok na rin po pag maging sa loob ng simbahan eh. Tama? Sa atin po, kaya mo lang naman mahalin, ka-life group mo eh. Diba? O maybe, yung scope ng love mo hanggang sa family ka lang. Pero pagdating sa office, sa mga ka-office mates mo, hindi ka naman ganyan. Diba? Yung parang nalilimit lang yung ating pagiging Kristiyano doon sa comfort zone natin na dapat sana ginagamit tayo ng Panginoon na extension ng kanyang grace, ng kanyang mercy, ng kanyang love. Kung ikaw lang yung Kristiyano sa loob ng pamilya, pwede kang maging ilaw doon na magsimula yung pagmamahalan, pagkakaisa, pagmamalasakitan. Tama po ba doon? Kahit nag-iisa ka lang na empleyado sa kumpanya nyo, sa office ninyo, pwede kang pagsimulan ng pag-ibig. Hindi dapat ikaw yung nakikiisa pa para siraan ang isang tao, para ibagsak ang isang tao. No? Kasi hindi po tayo nakadesign po doon. Naniniwala tayo na binago na tayo ng Panginoon nung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Hindi man naging perpekto at hindi magiging perpekto ang ating buhay, pero marami nang ginawa at inayos ang Diyos po sa atin. Amen po ba doon? No? Na dapat kapag binuksan yung puso natin, ang makikita ng Panginoon hindi pagkamuhi at hinanakit. Hindi inggit. Hindi pagmamataas. Kung bubuksan ba ng Panginoon ang puso mo ngayon, ano kaya makikita niya? Amen po ba doon? Dapat pagka tinignan ng Lord yung puso natin, makita yung pagkadalisay, pag-ibig, pang-unawa. Amen po ba doon? Kasi kung meron mang dapat nagiging halimbawa at magandang modelo sa bansa natin, dapat sana tayo mga Kristiyano. Kaya ang lagi ko pong diin sa mga kasama namin sa kapastoran, parami ng parami ang simbahan, wala namang nangyayari sa bayan. Amen po ba doon? Kahit siniyat, kahit iupo mo yung taong nakakilala, hindi rin naman nagiging,
Dapat magliwanag tayo eh. Amen po ba doon? Makita sa atin, kahit sino ka pa, kahit iba pa kulay mo, hindi ko ginagawa to dahil sa partido ko. Ginagawa ko to kasi gusto kong maging extension ng love ni Lord, ng mercy ni Lord. Amen po ba doon? No? Hindi tayo na lilimit. Hindi tayo dapat nalilimit. O na doon lang tayo sa comfort zone, kundi makita sa atin po yung pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagmamahal sa kapwa. Tingnan mo yung katabi mo, unahin mo nang mahalin yan. Okay? Now, why am I saying this? Because in Luke chapter 10, ito po yung nais po ituro sa atin ng Panginoon. Mababasa po natin dito yung kilalang talinghaga na ibinahagi ng Panginoon sa isang tagapag-utos o teachers of the law, tagapagturo ng kautusan. No? Ito yung kanyang naging sagot nung siya po ay sinusubok, tinetest po siya na ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Etong si Jesus, kesa sumagot ng simple, sumagot siya ng patalinghaga. Ganon si Jesus eh. Yung simple, gagawan niya ng kwento yan para mag-process ka, matutunan mo mag-isip at masahe mo, tama ka. Totoo nga yan. Now, in Luke chapter 10, mababasa natin dito yung the parable of the Good Samaritan. The Good Samaritan. Sabihin natin, Good Samaritan. Okay? Now, basahin muna po natin bago po natin himayin. In Luke chapter 10, beginning in verse 25, it says here, one day, an expert in religious law, sa iba, lawyer, sa ibang version. One day, an expert in religious law, expert po ito stood up to test Jesus. Ano po ang kanyang nais lang? Subukin, itest lang. Si Jesus by asking him this question. Ano po yung kanyang tanong? Teacher! Gusto niyang ipakita kay Jesus na walang-wala ka. Tatanungin kita, titignan ko kung uubra ka sa amin. Teacher, what must I do to inherit eternal life? Guro, sa tingin mo, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam mo, mga relihiyosong tao, masasabi mo ang isang tao ay relihiyoso at religion lang ang meron sa kanya. Ang gusto lang niya, makapunta ng langit, ayaw niya sa relasyon. Gusto niya lang gawin ito and then makapunta ng langit. And alam naman natin, tama po ba doon? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagpunta sa langit, kundi ito'y pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen. So ito, makikita natin, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Jesus replied, what does the law of Moses say? Yung Torah. No? And how do you read it? Ikaw ba? Ano ba sinasabi sa kautusan ni Moses? Okay, 300 plus po ang laws eh. And then pag tinignan mo yung sinamaris mo, mahahati mo lang yung sa dalawa talaga. Love the Lord your God and love your neighbor. Ano ko po natin to? So, tinanong siya dito, sabi, what must I do to inherit eternal life? Jesus replied, what does the law of Moses says? How do you read it? Ikaw ba? Paano ba naiintindihan yon? Paano ba binasa yon? And then sabi niya, the man, ano sabi po dito? The man answered, you must love the Lord your God with all your heart, and all your soul, and all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Nakalagay po sa Deuteronomy and Numbers, sabi po dito. And nakalagay pa, right. Sabi ni Jesus, sinagot siya, okay, tama. Right. Jesus told him, do this, and you will live. The man wanted to justify his action. Okay. No? Naghahanap siya ng loophole kay Jesus Kaya sa ibang verse nakalagay, loophole. The man wanted to justify his actions. So he asked Jesus, ayun na naman, and who is my neighbor? Sabi niyo, love your neighbor Tama? Ibig sabihin, gusto niya sabihin, kung love the Lord your God, with all your heart, with all your might, with all your strength, nagawa na namin yan. Wala kang masasabi sa amin dyan. Siyempre, yung law of Moses, dalawa yan Love the Lord your God and love your neighbor. Bakit nilagay ni Lord yung love your neighbor? Kasi hindi magiging totoo yung pag-ibig mo sa Diyos kung hindi magiging totoo yung pag-ibig mo sa kapwa.
para malaman mo na talagang totoo yung pag-ibig mo sa Panginoon, nais sabihin sa atin ng Lord sa oras na to, sige, gawin mo yan sa kapwa. Sa kapwa mo. Okay? Gawin mo yan sa kapwa mo. And then ngayon, sinabi ng lawyer, itong tagapagturo at expert sa law, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Tama? Now, eto na. Sa halip na sumagot si Jesus ng simple, nagkwento siya ngayon ng parable. Okay, nasusundan niyo po ba ako? Sabi diyan, Jesus replied with a story, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. Okay? Ang layo po, ilang miles po yan pagkatingin mo sa map. And he was attacked by bandits, mga bandido po. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Hindi, no? Parang yung mga nangyayari lang sa paligid natin. By chance, a priest came along. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Parang tayo lang. A temple assistant walked over. Sa ibang version nakalagay, the Levite. The Levite assistant walked over and looked him lying there. But he also passed by on other side. Okay? Then, a despised Samaritan came along, and when he saw, sino po nakakita? Tatlo silang nakakita. Kaya tatlong beses binanggit yung saw, yung word na saw. When he saw the man, he felt compassion for him. Lahat sila nakakita, pero hindi pare-parehas ang kanilang naging reaksyon. Yung dalawa lang. Okay? Pero iba ang naging tugon dito ng Samaritano. The Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine. Bandit sabi dyan, then he put the man on his own donkey and took him to an inn, okay, where he took care of him. The next day, he handed an innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I will pay. I will pay you the next time I'm here. Now, which of these three, ayan na, which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Jesus asked. The man replied, the one who showed him mercy. Then Jesus said, now, go and do the same. Go, may application na kagad. Sabi ni Jesus, now, kailan daw? Now, go and do the same. Mapapansin mo, bakit hindi sinabi ng lawyer dito na yung Samaritan? You know why? Kasi sa kanila, kadustaan yun. Ang Samaritan kasi, kaaway nila. Kasi po, crossbreed po yan ng Jew at ng stranger o ng mga dayuhan, ng mga maging ng Gentiles. Ayaw nila yon. No, para sa kanila, kadustaan kapag sinabi. Kaya sinabi na lang niya, the one who showed him mercy. Now, tingnan natin kung ano matututunan po natin dito po sa parable ni Jesus. Kasi po, nagsimula ang lahat sa tanong ng lawyer na, what must I do to inherit eternal life? And then, dinirect siya ni Jesus doon po sa law na pag sinamarize mo, you love the Lord your God and love your neighbor. Now, sumagot naman itong lawyer to. Sinabi niya, who is my neighbor? Nakuha po natin to. No? Bakit? Kasi po, tayo po, nililimit natin, may boundaries po kasi yung pagmamahal po natin. Tama? No? Kapag tayo Hudyo, mga Hudyo lang. Kapag tayo ganito, dito lang tayo magmamahalan. Tayo magkakakampi. Yung ka-life group natin, sa life group lang dapat natin yan. Hindi dapat mapunta yan sa iba. Amen po ba doon? Yung pansit natin, dito lang yan. Tama? Kaya kapag may nag-join ng life group, di man lang sila nagbaon. Ang kakapal ng mga mukha. Kami na namang gumastos. Kasi nga, may boundary yung love mo hanggang sa life group nyo lang eh. Tama ba doon? Amen po ba doon?
pag sa gobyerno, kakulay lang yan lang ang bagsakan mo ng pondo kasi kakulay natin yan eh. Suportahan natin yan. Pero ipakita natin sa mga tao kung ano ang mangyayari sa mga hindi natin kakulay. Come on! Come on, nandiyan ba tayo? So, nagkaroon ng ano dito, sabi ni Lord, okay, Jew ka subukin kita sa sasang Samaritan. Nandiyan ba tayo? No, sino po dito minsan nakikita mo yung sarili mo na parang nalilimit lang yung pagmamahal mo? Okay? Grabe yung pagmamahal. Okay yon, no? Magandang makita sa atin na mahal natin ang ating pamilya. Tama naman talaga. Kung meron kang unang mamahalin, pamilya mo. Amen po ba doon? Pero minsan ba naisip mo, yung buhay mo tumatakbo lang, yung mga plano mo sa buhay para lang sa pamilya? Nalilimit masyado, no? Masyado nalilimit. Tama po doon? No? Kung sino ka sa family mo, hindi ganyan yung puso mo pagdating sa ibang tao. Pagdating sa mga nakakasama mo sa araw-araw. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Yung mga pinapakasamahan mo, yung mga ka-live group mo lang, sinabi ko kanina, mabait ka lang sa mga kaibigan mo. Pero dito makikita po natin na may magandang gustong ituro ang Panginoon sa bawat isa na narito ngayon. Amen? Tingnan po natin yung setup po nito, itong parable na to. In Luke chapter 10, makikita natin dyan yung the robbery. Okay, Luke chapter 10, verse 30. No, na merong, ang setup na to, na may isang lalaki na nagta-travel from Jerusalem to Jericho. Habang naglalakbay itong lalaking ito, Hudyo po siya, ayon sa mga scholars, Hudyo po siya. Habang naglalakbay siya, ibig sabihin, kung ako ang Samaritano, hindi, ganyan pala tingin nyo sa amin eh. Tama? Eh di dapat magdusa ka na lang dyan. Okay, nakukuha pa natin set up. So, habang may naglalakbay na isang Hudyo, from Jerusalem to Jericho, may mga bandido raw na umatake. Sumalakay sa kanya. Okay? At ano ginawa sa kanya? Ang sabi po dyan, ano po nakalagay po? No? Nakalagay dyan, no? Pinahirapan siya, kinuha ang kanyang damit, binugbog, at iniwanan na parang patay na. Sa madaling salita sa atin, agaw buhay. Agaw buhay. Inisip ko, bakit kayo napunta pa sa Ginoo? Siguro itong lalaking to naglaban. Tama. No? Kasi kung yung mga bandito, ang ano nila, what is yours is mine. Ganun kasi sila eh. So, cruel eyes nga kung tawagin sila eh. And then, doon sa dadaanan niya from Jerusalem to Jericho, napakamapanganib yun. Ang tawag nga doon, the way of blood, ibig sabihin, ito yung lugar kung saan dumadanak ang dugo. So, nung lalakad siya doon, sa atin ang tawag doon, napagtripan. At ito yung sa atin kasi napagtripan, parang event lang eh. Ito talaga, nakaabang talaga sila sa lugar na yon. Meron ba kayong alam na lugar na kapag nadaan ka, hindi ka na makakalabas? Sa? Bus. Dati yung pulong Diablo lang eh. No? Pag sumasakay kami sa tricycle, dyan lang kami sa lingahan. Ay, dito na lang po kayo sa kanto. Bakit? Hindi na ako makakalabas ng buhay dyan. Kasi nga, yung mga pumapasok dyan, tama? No? Mapanganib. Walang pumapasok dati sa lingahan. Kuya Kenneth, gumagano. Sabi ni Kuya, isa ako noon, pastor. Nung dati, tama po ba doon? Kapag nag-tricycle ka doon, maraming bandido dyan. Tama po ba doon? Yung isa yung bandido, kukunin yung kinita mo, pagtitripang ka, sasaktan ka, kaya bibihira yung may lakas ng loob na pumapasok dyan sa lingahan. Aminado naman tayo doon. Tama po ba doon? Buti nga ngayon, ibang-iba na eh. Tama po ba? Yung bang pag pumasok ka, tawagin mo na lahat ng santo, ewan ko lang kung makakalabas ka pa. Lalo na kapag gabi na, may nakita ka na tao, nakatambay sa poste, tapos na ang buhay mo dyan. Amen po ba doon? Tama po ba? No? Kaya, may mga ganong lugar. Etong dinaanan ng Hudyong ito, ganon-ganon din. Sa pupunta niya, papuntang sa Jericho, mapanganib. Mapanganib. Saan niyo po ba? Baseco ba? Baseco? Okay. Yung nagpunta kayo doon, di ba? Ano nangyari? No? Pinapatagay ba kayo? Makikita rin nila, may mga kutsilyo. Nagpunta po sila doon sa may Baseco, sa Tondo. Ayan, yung lugar. Pag pumasok ka, parang wala nang labasan. Pag dilat mo, langit na. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo?
So, sinalakay nila itong Hudyong ito, no? Kinunsonada nila, kinuha yung kanyang gamit o dala-dala o pera, and then, maaaring naglaban siya, tapos, maaaring pinagsasaksak. Kasi nga, iniwan na agaw buhay eh. Pinagbubugbog. Naranasan niyo na po ba yan? Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Ikaw ba dyan, naranasan mo na ba? Bagay, si Jopper kasi, isa sa mga bandido dati, tama? No? Oo, alam niyo ba buhay ni Kuya Jopper? Alam niyo ba code name niyan? Demonyitong itim. Sabi ko, demonyo na itim pa. Pagkatin naman, ubod ng sama. Ibig sabihin nun, para sa kanya dati, salot yan sa lugar. Ganon ang tinitingnan sa kanya. Kumari, pag merong nakita yan, kinukwento niyo po yan, patotoo naman na po yun. No? Kapag siya talaga nakabatak, talagang lakas ng trip niyan. And then, kawawa naman yung taong mapagtitripan at makukonsoladahan. Tama po ba doon? Itong Hudyo na to, gano'n na nangyari. Inahabangan, may dumadaan. Mukhang meron to. Sinalakay nila, binugbog nila, hinubaran nila, and then iniwan nila agaw buhay. Amen po ba doon? Now, itong lalaking ito, na nakahalandusay, ito po yung nagre-represent ngayon sa humanity. Kung titingnan po natin. Marami po sa atin ngayon ang broken, in pain. Amin po ba doon? Mga nasaktan, bagsak na bagsak yung kalagayan, tuliro, nawawala ng pag-asa. Ang iba naman, sobrang nangangailangan ng tulong. Dahil hindi niya na alam kung ano paggagawin niya. Maaaring baon sa utang, may problema sa pamilya. Pag tinignan mo lang yung kalagayan ng mga tao sa paligid mo, tulad ng Hudyong itong nakahalundusay, ganon din ang kalagayan nila. Sugatan. Binugbog ng kaaway. Mentally, tama? Marami po ang nade-depress. Marami po ang may oppressions, anxiety. Physically, maraming may sakit. Emotionally, sobrang down na down yung mga tao po ngayon. Kaya sabi doon ni Jesus sa kanyang kwento, nakita mo rin, nakita niya. Lahat kayo nakakakita. Sino po dito nakakakita? Amen? Yung physical eyes mo, nakakakita yan. Pero hindi lang para sa visual yan. Tama po ba doon? Merong dapat yang makita. At ang nais ng Diyos na makita ng mata mo yung pangangailangan ng iba at bagsak nilang kalagayan. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? No? Posible kaya yung tao na araw-araw mong nakakasama sa opisina, akala mo lang okay siya. Pero tulad yan, beaten pala siya ng mga circumstances. Ang bigat pala ng dinadala niya. And guess what? Yung bang tayo nandun lang para magtrabaho, kumita ng pera. Tama? Nakakakita ang ating physical na mata. Pero yung bang physical na mata mo, tulad din ba ng Samaritan niya, na iba pang nakikita? Alam niyo po ba na, kung titingnan natin yung kalagayan nitong lalaking ito, sino ba naman sa atin? Isipin mo lang nakita mo nakahalundusay, yung lalaki, agaw buhay. Alam mo sa lugar na yon mapanganib. Tingin mo, hihinto ka pa? Siguro maaaring ganun yung naiisip namang dalawa Amen. Hindi na po pwedeng ganyan. Siguro iba na lang mag-asikaso niya, pero hindi na ako. Tama po ba doon? Tama po ba doon? So ito yung natin, beaten by circumstances yung tao. Emotionally, physically, spiritually. No? Napag-iwanan na talaga sila. Wala nang nagmamahal sa kanila. Ramdam nila na lumalaban na lang silang mag-isa. And then merong dumaan sa nakalandusay na lalaki. Una ang priest. Yung priest. Pangalawa yung Levite.
Nung nakita ng priest, yung nakalundusay, sa halip na tulungan, tama? Umiwas, nag-iba ng daan. Ganon din ang Levite. Pag binag-aralan mo ang priest at ang Levite, di ba manggagawa yan sa templo? Hindi ba sila yung lubos na dapat nakakaalam ng pag-ibig? Kasi turo sa kanila yan eh. Turo sa kanila yan. Ang problema, alam nila yung pagmamahal. Sabi mo sa katabi, parang tayo yun na alam yung pagmamahal. Kaya lang, hindi napapractice. Hindi naman ginagawa. Ibig sabihin, o pwede pala yun yung mga tao na inaasahan mo. Dahil kilala mo silang malapit sa Diyos. Tama po ba doon? Nakikita mo silang palasimba. Aba, ito ba matindi? Manggagawa pa sa iglesia. Alam yung turo ng Panginoon. Ilang beses narinig tungkol sa pagmamahal ng Panginoon, pagmamahal sa kapwa, na ine-expect mo sila na dapat sila yung tutulong sa nakahalundusay. Na lalaki, na Hudyo, na dayuhan. Pero sila yung hindi humakbang. Nakakahiya naman. Yung kapitbahay mo, hindi naman Kristiyano, nagbibigay ulam. Ikaw, ang tagal mo na siya kakilala. Hindi ka na nga nagbigay, inutangan mo pa. Hindi, totoo. Amen. Tama. Ikaw yung kilalang Kristiyano sa trabaho nyo. Pero kilala ka rin pinaka-chismosa. Tama ba doon? Yung bang ine-expect nila dapat ganito ka? Pero parang wala naman yung faith mo. Umiiwas. Exclusive lang sa'yo. Tama pa ba doon? Amen! No? So, makikita po natin ito na ito yung mga tao, alam nila yung pagmamahal, pero sablay sila pagdating sa paghakbang sa pagmamahal. Tama po ba doon? No? Sino po dito yung, minsan, may conviction na, may pangungusap ng Holy Spirit sa'yo na abutin mo yung tao pero wala kang ginawa. Tama? Yung bang, binibless ka ni Lord, tapos sabi sa'yo ng Panginoon, i-bless mo siya, i-bless mo siya. Nakita mo, talagang yung pantalon niya, lagi na lang ito yung pantalon niya, lagi na lang ito yung damit niya. Tapos parang nakikita ko parang, sabi ng Lord, i-bless mo, i-bless mo. Ay, hindi Lord, sa pamilya ko lang ito eh. Ha? Marami akong gastusin. Tama mo ba doon? Yung bang, alam mo, may pangungusap pa sa iyo ang Panginoon na mag-extra mile ka, hakbangan mo, pero hindi naman nagagawa. Hindi naman nagagawa. Amen po ba doon? Kaya sa loob ng pamilya, sa loob ng kumpanya, sa loob ng paaralan, walang paghilom eh. Walang kagalingan. Kasi salat sa pagmamahal. Amen? Walang gamot eh. Walang gamot. Nandiyan pa ba tayo? No, masyado tayong busy. Masyado tayong judgmental. Sana po, tayong mga Kristiyano, no, iwasan po natin yung panghuhusga. Lalo't hindi naman natin alam yung kabuang istorya. Nangyayari sa social media. Tama? Hindi. Kaya nga, yung bang pag naunahan ka ng kwento, hindi ka naman kasama doon. Tama po ba doon? Pero, bakit ganun? Ha? Yung love ang makita, para tayong mga nasa politika, sa social media, nakaka-toxic talaga. Sino ba di parang gusto mo na, alisin mo na ito yung mga friends sa parang, tama, kasi parang wala silang ginawa, kundi wasakin, sirahan yung gobyerno. Yung taong ito nagkamali, talagang banatan. Eh, pag may ganun pa naman, tinitingnan ko yung comment. Baka may taga-blessed life dito Na, totoo. Talagang PPM ko eh. Hindi ganyan ang solusyon dyan. Tama?
Hindi ganyan ang kaparaanan dyan. Dalhin natin sa Panginoon. Magsimula sa atin ang kagalingan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No, masyado tayo nakapokus sa mga concerns natin, sa mga needs po natin, na hindi na natin makita, hindi tayo makapag-extend para tulungan yung ibang tao. Pero yung pangatlo na dumaan, sabi diyan, yung Samaritano. Nakalagay diyan. Basahin po natin ha. Okay. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, sabi natin saw. Okay. Nakita, pero ito naging tugon. He felt compassion for him. He felt compassion for him. Tanungin ko po kayo, sa mga taong nakita nyo na bagsak ang kalagayan, sa mga taong nakita nyo na naghihirap, sa mga taong nakikita nyo may pinagdadaanan, sa mga taong nakita nyo nagkamali at nadapa, ano nararamdaman nyo? Ano ang dapat maramdaman ng totoong Kristiyano? Compassion. Compassion. Pero bakit walang compassion na makapasa puso natin? You know why? May blocker dyan eh. May nagbablock kung bakit hindi ka tayo compassionate sa ibang tao. Una dyan, ginajudge natin sila, kinokondemn natin sila kung bakit sila nagsasuffer kasi kagagawa nila. Ganon tayo eh. Tama po ba doon? Yung bang sinasabi, kaya ka kasi nagkaganyan, kagagawan mo rin. Kaya walang dapat sisihin, kundi ikaw lang. Kasalanan mo yan eh. E di yan ang consequence sa ginawa mo. Anya mo ba tayo? Kaya ka nagkaganyan, nahihirapan ngayon, kasi desisyon mo yan, pinili mo yan. Kaya walang compassion eh. Come on. Nakita mo yung tao na ihirapan na, nakita mo yung tao ang bigat na ng pinagdadaanan, gusto na mawala ng pag-asa, nakita mo yung tao hindi na makabangon dahil dinadagukan niya pati ang kanyang sarili. And guess what, tayo yung lumalabas sa atin, yung papasok sa isipan natin, dapat makita natin ganito ang kalalagayan niya, dapat mag-suffer siya kasi ginawa niya yan, desisyon niya yan. Tama? Hello? Walang compassion. Ngayon, kapag nakikita mo yung mga tao, sa halip na habag ang maramdaman mo, ano? Galit. Umiiwas. Agagawan mo yan eh. Naku po natin. Siguro kung magsasuffer ka, alam mo yung salitang bagay yan sa'yo. Paano ka magkakaroon ng pagmamahal ni Kristo? Kung punong-puno tayo ng panghuhusga at pagmamataas. Hello? You know, one day, lahat naman tayo susubukin ng Diyos eh. Tama? Pero ayaw natin makita yung sarili natin. Kapag bumagsak tayo, wala man lang gusto magtayo sa atin. At ang pinakamasakit, yung kapatid mo pa na inaasahan mo. Na nakakapakinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos. Naglilingkod sa iglesia ng Panginoon, yung inaasahan mo na makakaintindi sa iyo, na magbabangon sa iyo, natutulong sila sa iyo, sila pa yung huhusga. Hello? Sabi ko, Panginoon, kaya yung mga tao, alam mo, iyak ng puso na sana, hindi na lang umakyat si Jesus.
Kasi nung nandito si Jesus, mapagmahal si Jesus eh. Si Jesus, yung walang-wala kaming huli. Pastor, sabi ni Peter, si Jesus yung pumunta sa akin. Habag. Sabi niya sa akin, pumalaot ako. Then hulugin, umalik. Nakita ni Jesus, nagugutom kami. Sabi ni Jesus, ano nandyan? 5 loaves and 2. Ano ba? Pakain natin. Nakita ni Jesus, hindi ako makalakad, Pastor. Pinagaling ako ni Jesus. Sana si Jesus nandito na lang. And sabi ni Jesus, alam nyo, nandito pa rin ako. At mas maraming Jesus. Kasi yung heart ko, binigay ko sa kanila. Kaya lang ang problem, hindi tayo nagiging Jesus. Tama? Tama? Hindi ba tayo? Yung bang, kaya wala tayong compassion. Kaya ang sabihin natin, hipokrito. Yan. Ang pinaka-hipokritong Kristiyano, yung kaya mo lang mahalin yung taong kamahal-mahal. Yung mga lovable. Pag ganyan ka lang makisama, hindi love yan. Amen? Nagde-demand yan. That is very demanding. Amen? Yung bang, kaya ka lang ganyan makisama kasi okay kayo eh. Pero paano one day mag-fail siya sa'yo? Ano reaction mo? Hello? Iiwas ka rin ba? Tulad ng Pariseo? Magiging insensitive ka rin ba? Tulad ng Levita? Nandiyan ba tayo? No? Yun yung una. Pangalawang nagbablock sa compassion natin, okay, yung pagiging disconnected natin sa pinagdadaanan ng mga tao. Tawag natin yung insensitive. Sabihin natin insensitive. Pag sinabing insensitive, ito madalas yung narinig sa akin. Bago ka pumunta sa church, marami kang dinaanan ng mga tao sa paligid mo. Tama? Sumakay ka, marami kang dinaanan. Sa mga tao, doon pa lang sa bahay niyo, marami ka ng dinaanan. Pero ikaw, naliligo ka lang, dinadaanan mo sila lagi, palagi. Dinadaanan mo yung gwardiya ninyo. Tama? Palagi yan. Dinadaanan mo yung kaopisina mo, kaklase mo, kaibigan. Dinadaanan mo. Pero kahit dinadaanan mo, wala ka man lang connection sa kanila. I mean, hindi mo nararamdaman at hindi mo naririnig yung pag-iyak nila. Tama? Yung bang nakita mo, ang bihira to. Laki-laki ng katawan, nangihingi. Tama, yung mga nanglamamalimos lang. Ako po dati, ganyan ako. Hindi, huwag mong bigyan. Bakit? Laki-laki ng katawan eh. Tama? And then, minsan, kakatakuin ka. Tak-tak. Hihingan ka. Tama? Alam ni Pastora yan. Tapos, dumating yung time, nag-uusap kami. Sabi sa akin ni Pastora, bakit mo binibigyan eh? Hindi man niya tayo inassist ah. Eh, totoo, hindi man talaga kami inassist. Nag-park kami, hindi kami inassist. Pero sabi ko, bigyan natin sila. Hindi dahil sa kung sino sila, kundi kung sino tayo. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Napaka-importante nun. Napaka-importante. Na kung meron man sobrang compassionate, mapagmahal, maunawain, maintindihin, dapat tayong mga Kristiyano. Tama ba doon? Kasi ang ating ultimate goal is to be like Jesus, maging Christ-likeness. Kung meron man tayong ninanasa, hindi magaling na minister, na pastor, na manggagaw, hindi yan ang goal. Ang goal natin, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Kung paano siya magmahal, kung paano siya mahabag, kung paano niya abutin ang mga nangangailangan, kung paano yung kanyang mata talaga nakakakita ng mga needs ng tao, ng mga struggles ng tao. Amen po ba doon? So nabablock yung ating pagiging compassion kasi disconnected tayo sa kanila eh.
Why? Because bombarded tayo, overwhelmed tayo ng mga, ng ating mga pangsariling pangangailangan, pangsariling kagustuhan, mga concerns, mga wants natin. Amen. Kaya wala tayong time para sa ibang tao. Alam mo, dyan sa katabi mo, may magagawa ka eh. Tama? Kapag ang mata mo, hindi nakikita yung struggle o yung needs ng ibang tao, may problem. Baka kasi self-centered na tayo. Tama? Kasi itong Pariseo, itong Levita na to, tingin nyo, sigurado naman may dahilan kung bakit hindi nila, tinulungan. May dahilan yon. O pwede. Ako lang nag-iisip, ako bang pinag-aaralan ko, o pwede na, ay nako, may practice pa kami sa church, malilita ako pag tinulungan ko pa yan. Diyos ko lang, anong gagawin ko dyan? Hindi ko naman kaano-ano yan. Tama. Teka lang, marurumihan ako. Puro dugo. Saka, eto makinig po tayo. Posible, ito nagre-reflect po sa atin kung bakit ayaw nilang tulungan kahit mga manggagawa sila sa templo. Yung dahilan, mapapala ako dyan? Come on, nandiyan ba tayo? Tulungan kita. Mapapala ako dyan? Sa kultura pa naman natin, dumidikit lang naman tayo sa mga meron, sikat at mayaman. Yan lang naman ang kultura natin ngayon, tama? Kaya mo nga siraan yung isang tao, madikit ka lang sa taong kilala at mayaman eh. Ano sabi ng mga OFWs natin? Ang naglaglag sa kanila kung bakit sila nakabalik, kapwa nila Pinoy. Siraan sila ng siraan. Amin mo ba doon? Kaya, inisip nila, Diyos ko, hassle. Tapos, mababader pa ako sa dapat kong gawin. Busy ako. Nagtatrabaho ako. And then, mapapala ako? Tutulungan ko pa ba yan? Mapapala ako? Yun ang dahilan. May problema na nga ako. Problema pa ba niya isipin ko? May pinagdadaanan ako. Dapat ba ilagay ko pa yung sapatos ko sa sapatos niya? And then pakiramdaman ko, ang bigat na nga ng buhay ko, Pastor. Ano ba tayo? Kaya, itong message si Lord, masakit to sa atin challenge ito sa atin Kasi sino po dito gusto mo talaga maging tunay na Kristiyano? Ma-represent natin ang tama si Jesus. Misrepresentation kasi si Jesus ngayon Amin po ba doon? No, so, makikita natin, maaaring yung pare, nakita niya, nakakahawa. Kaya lang may gagawin ako Siguro yung susunod na lang. Nakita ng Levita, ay alam mo, dati ganyan din ako Tapos umalis na. Binugbog din ako. Tapos umalis na. Walang ginawa. Pwede ba yon? May sympathy, may empathy, pero walang compassion. Nararamdaman mo lang. Naaawa ka lang. Pero yung awa ba na yun? Amen po ba doon? Nakita mo yung kaibigan mo nag-open sa'yo. Nakita mo yung kakilala mo o kahit kapitbahay nyo may pinagdadaanan dahil nakita mo naman sa post niya Hindi ba po pwede na abutin natin yung mga taong may pinagdadaanan din? Hindi ba pa pwedeng dumamay din sa mga tao na may problema? Na alam natin, hindi man tayo maging solusyon ng lahat, pero maging kabahagi tayo sa kasagutan. Amen po ba doon? No? Hindi yung pagiging judgmental,
Hindi tayo nakapokus sa ating sarili, kundi may concern din tayo sa ibang tao. Magkaroon tayo ng concern sa iba. Makita natin yung compassion dito ng Samaritano. No? Ano po yun? Hindi niya lang basta naramdaman yung awa. Meron siyang ginawa. Yun ang compassion. Iba ang sympathy, ibang empathy. Naawa ka lang, o kaya naman yung sympathy mo, nakisimpatya ka lang. Alam mo, ganyan din ako, sis. Tapos wala ka namang ginawa. Yung compassion, ito yung compassion. Naramdaman mo, inilagay mo yung sarili mo. Tapos, hangad mo na maalis siya sa ganung kondisyon, kaya ka tumulong. Yun ang compassion. Yung kagustuhan mo at hagad mo na makaalis siya sa kanyang bagsak na kondisyon. At hindi mo lang naramdaman yun, nirepresent mo sarili mo. Present mo sarili mo. Andiyan po tayo. Tumulong ka. Humakbang ka. Kaya nga si Jesus, yung compassion, when he saw the crowd, sabi doon, he has compassion on his heart. At binanggit doon, after noon, nagpagaling si Jesus, nagpakain si Jesus. Yung compassion talaga, hindi yan basta emotion lang. Action po ang compassion eh. Tama po ba doon? May paggalaw, may paghakbang, may paggawa. Nandiyan ba tayo? At minsan yung compassion na yan, kailangan mo sacrifice. Sabi natin, sacrifice. No? Bakit? Siyempre, meron time, may resources dyan pag tumulong ka eh. Andiyan ba tayo? No? Ano ibig sabihin? Sino din naniniwala ka kapag tumulong ka sa kapwa, minsan involve ang pera? Hindi pala minsan, madalas pala. Totoo eh. So tayo, inisip natin na pag linis tayo ni Lord, sapat lang Lord. Pastor, paano natin tutulong? Sapat lang. Hindi. Diyan mo makikita kung paano mag-provide ang Lord sa'yo. It takes sacrifice. It takes action. Last time, nung last week lang, nandun ako sa Bethel, inintay ko yung mga anak ko sa uwian. Nasasakyan lang ako, pinunito ko sa asawa ko. Tapos mayroong pinakita sa akin si Lord na picture na isang lingkod ng Panginoon. Sabi ko, hindi naman namin siya kagrupo ah. Alam ni Pastor ito, di ba? At ito, kulit-kulit nga nun. Likot-likot, walang focus. Ganun pa ako mag-isip eh. Kaya hindi lumalago kasi hindi naman nagpapastor. Tapos pinakita ulit sa akin ng Lord. Pag may pinapakita ang Panginoon, alam na natin ibig sabihin yan. Sabi ko, kasi Lord, gusto ko kasama yung mga seryoso eh. Pinakita ni Lord. Alam niyo po, tinawagan ko. Kwento ko kaagad to kay Pastora eh. Pagkadating niya eh. Nasa loob ako ng sakyan. Pagkatawag ko, alam niyo kung nasaan? Nasa park. At ayaw na magpastor. Nalusaw na yung simbahan, nagkaroon ng problema sa pamilya, sa pinansyal. Ayaw na magpastor. Ayaw na. So ako nag-isip ako, pag sinama ko to, sasabihin ng kapwa, ba't nakasama natin yan? Magugulo lang tayo. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, Pastor, kumusta ka? Kumusta pamilya? Hindi ko muna inano yung ministry. Family mo na. Sabi niya, dito ako, Pastor, sa ganito sa family park. Sabi niya, nagmumuni-muni lang. Bakit? Hindi pa siya nagsabi. Kumusta ka? Okay naman. Ganyan naman tayo pag kamusta, diba? Lagi naman tayong okay. Lagi namang okay, diba? So, ano lang yan, introduction lang naman natin yan, pero mamaya-maya, magsasalita rin naman tayo, diba? Okay naman. Pastor, meron kaming refreshment sa Goshen. Baka gusto mo sumama? Sabi, Pastor, hindi, libre to. Sinama namin. Pagkasama, siyempre alam ko may pinagdadaan gabi. Kinorner ko na, Pastor, kumusta? Ito.
inopen niya na lahat. Tapos sabi ko, Pastor, paano ba kami makakatulong sa iyo? Sabi niya, alam mo, Pastor, itong pagsama niyo sa akin, umiiyak. As in, umiiyak. Dumating lang isang makulit kong kaibigan, kaya talagang nagtawanan uli eh. Umiiyak. Kaya sabi niya sa amin, Pastor, itong pagsama mo lang sa akin sa Goshen. Malaking bagay na. Hanggang ngayon, nakakasama po namin. Sinama po namin kahapon. Alam niyo yung, hindi ka naman binayaran. Pero kahit walang bayad. Grabe pala. Grabe pala yung saya ng puso mo. Na makita mo maging, alam mo, maging kasangkapan ka ng Panginoon para mabuhay ng pag-asa ang iyong kapatid. Para maibangon uli sa pagkabagsak. Sabi ko, Lord, akala kasi namin puro pera lang ang usapan eh. Iba pala. Alam mo bang ikaw regalo ka ng Diyos sa kumpanya mo, sa eskwelahan mo, sa kapitbahay mo na maghihiwalay na? Kung bubuksan mo lang yung paningin mo at ihingin mo sa Panginoon, Lord, sino yung tao na gusto mong hipuin ko, Lord God? Anahin ko ngayong araw pong ito, encourage ko ngayong umaga to, tulungan ko, i-bless ko ngayong umaga. Meron ba tayong ganong panalangin? Yung bang kahit di ka naman bigyan ng pera, pero yung naramdaman mo, hindi kayang tumbasan ng pera. Amin po ba doon? Yung bang sa halip na i-judge mo siya na, ako kasi ganun ako, kasi yung una, pero pag si Lord na nagsalita, alam naman niya, Pastor, hindi ako basta-basta sumusunod maliban na ipakita sa akin ng Panginoon. Tapos pag, sige Lord, sabi mo eh. Wala na palang ibang nakakasaya sa puso, nakakataba sa puso. Yung maging kasangkapan ka ng Panginoon para maging kasagutan ng problema ng iba. Sana po ganyan po lahat tayo mga Kristiyano. Tama po ba doon? Sa halip na mangusga, tama? Sa halip na maging insensitive, yung mga taong walang-wala, baka ikaw na meron. Tama? Kasi alam mo, masaya kapag may bayat lupa, may sasakyan. Pero iba pa rin yung, subukan mo, iba pa rin yung saya. Kapag yung nakita mo isang kapatid mo, kakilala mo na walang-wala, natulungan mo, iba pa rin yung saya. Yung taong nakita mong napalayo sa Panginoon, bumagsak sa pananampalataya, hindi galit, hindi panguhusga, kundi habag, na masaya tayo na maalis siya sa ganung kalagayan, makatayo siya, makapagpatuloy uli siya. Sino po dito masaya ka na magkaganon yung mga kapatid po natin na hanggang wakas makita mo siya na naglilingkod? Sa mundo ng panghusga na ang tinig talaga laging tinitignan, laging pinopoint out yung kasalanan mo, yung pagkakamali mo, yung wala sa'yo. And guess what? Ikaw yung representative ni Lord. Alam mo, yung taong tinulungan mo, lalo na kung pag hindi mananampalataya. Sino po dito naniniwala? May nabasa ko, yung isang paggawa mo o yung kindness mo, higit pa yan sa 100 panalangin mo. Bakit? Kasi nakita mo may pangangailangan, pwede ba yun? Talaga wala ka. Ay, halika rito. Kala mo, bibigyan, di ba? Tara, pag-pray kita. Prayer na naman. Tama? Tapos sabi sa'yo, Pastor, ako rin magpe-pray sa'yo. Tama ba? Praise God. Ano nangyari? Naging priest Naging priest. Ano po ang sabi po sa Bible? In James chapter 2, verse 14 to 16. Ito po, mensahe po sa atin to ng Panginoon. Okay? Alam mo, okay yan eh. Umating ka, sumasamba ka, nagbibigay. Okay yan. Pero, alam niyo po, pag uwi natin, ang daming mga tao sa paligid natin, bagsak yung kalagayan, nakakaawa eh. Tama? Ang sabi po sa atin ng Panginoon in James chapter 2, verse 14 to 16. Nandiyan po ba? Okay, nandiyan. Sabi diyan, what good is it, dear brothers and sisters, blessed life family, what good is it? If you say you have faith, but don't show it by your actions. Sabi diyan. Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food and clothing,
and you say, goodbye and have a good day, stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing, what good does that do? Ibig sabihin, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon bilang mga anak niya ay yung matutunan nating magmahal, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi maipakita rin po natin ito sa pamamagitan ng ating gawa. Amen? Anya mo ba tayo? Nakita mo, 2 dilata, tapos yung kapitbahay mo, okay lang yan, bigay mo na yan. Tama. Ako po, sabi ko po sa mission team natin, yung mission team natin, nagbibigay po tayo, nagpapakain po tayo sa community. Pero sana hindi lang gospel yung dala natin. Hindi lang natin isipin na maging membro natin sila, kundi talagang namumove tayo ng love, ng compassion ng Panginoon. The reason kung bakit natin ginagawa ito, because we love them. Hindi lang ito proyekto ng simbahan, hindi ito yung estratehiya ng simbahan. Umaabot tayo sa tao kasi mahal natin sila. Dahil nasa panahon na tayo ng pagiging makasarili. At least makita man din na may mga tao, may mga samahan na kaya pang magbigay at umabot sa mga taong nangangailangan. Amen po ba doon? Yung bang kapag umabot ka, huwag mong isipin kaagad, pang ilan na to sa life group natin? Pang 7 na to. Hindi lang sila numero. Tama? Sana po pag nag-win tayo, umabot tayo ng mga tao, move tayo ng compassion. Sana po kung maglilingkod tayo sa church, kaya nga, pag challenge tayo tayo ng Panginoon, what if sa mga servants dito, we have 66 workers here eh. Tama. Wag naman lagyan pa ni Lord ng isang 6 delikado na yon. 66 workers. Isipin mo lang to, ikaw na bilang manggagawa, alisin ka kaya ng Diyos dyan sa kinalalagyan mo na gusto mong ginagawa. At may ipagawa siya sa'yo na hindi mo gusto. Kasi baka hindi talaga service to. Amen. Natatawa. Baka nag-i-stay lang tayo at tinitingnan lang natin na nagsaserve tayo, but deep inside, ginagawa natin itong credential na, at least hindi ako member, worker ako rito. Come on. Leader ako dito. Manggagawa ako dito sa church. Pero ang tanong doon, sa ginagawa mo ba, may pagmamahal sa kapwa? Handa mo pa rin bang gawin kahit alisin ka ng Panginoon dyan? Nakita mo? Ang dumi-dumi, nakakalat yung mga upuan. Hindi naman ako building in church, Tama. Kaya yung mga building church natin dito, pagkatapos ng grabe, ang dumi. Sabi ko sa ano muna natin to? Bakit? Para talagang divisoria pag iniwan ninyo Kasi inisip natin, hindi naman ako naka-in-church sa CR, ba't ako magbubuhos dyan? Hayaan mo mga muyan, pastor. Ano mo natin? Sabi ko, pag naglingkod tayo, may sakripisyo talaga. May extra mile talaga. Ang dami mong sapatos, sino ito maraming sapatos? Sabi mo kay Lord, sino ba yung gusto mong bigyan ko ng sapatos sa mga bags? Sino dito? Sa mga babae, sako-sako na yung mga bags ninyo. Yung ibang mga bag nyo, nababakbak na yung mga balat. Tama. Last time, kami ni Pastora, sabi ko, may mga relo naman tayo Sila pastor, bigyan natin ng relo. Ginawa namin sa box. Pastor, sa inyo pong mag-asawa. Kasi nakatabi lang Bago yun, di namin nagamit. Kasi bakit? Dalawa lang naman kamay namin Hello? Tama po ba doon? Grabe. Ang pinakamagandang dating sa church, yung may dating talaga. Hindi yung dating na show up lang.
Nandito ka because you want to serve the Lord by serving others. Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan po ba tayo? Ang dami, marami. Sabi ko, pag nakita to ng taga-Blessed Life, no? Wala sa members natin sa grupo ninyo kawawa. Ako po, nagpapasalamat ako sa mga life groups. Kasi, kinukwento ko to sa mga pastor. Sabi ko, Pastor, ang church namin hindi na problema pagdating sa pagtulong. Kasi, sa life group pa lang, nasolusyonan na. Kahit anong mangyari dyan sa kagrupo nila, hindi nila pinapabayaan. Wala pa nga ako sinasabi, nagkuwanan eh. Naghingi ano eh. Because hindi pa ako kumukumpas. Natulungan natin sila. Hindi, okay lang sa akin yun kasi move sila ng pagtulong eh. Amin po ba doon? Yung bang, kahit may camp, yan, Pastor, bakit? Alam na nila yan. Walang maiiwan sa kanila. Bakit? Kasi yung mga meron dyan, mag-uusap-usap yan para isama yung wala. Amin po ba doon? Hindi yung maiwan. May iwan yan, bakit? Walang ginawa eh. Ang hirap kasama yung gano'n, no? Yung walang kapagmamahal sa pagmamahal. 3 buwan na in-announce yan. Hindi ka man nagtulak ng kariton para magkapera. Tapos mukha kang kawawa rin sa live group. Abay, maiwan para Pero sa totoo lang, guilty tayo dito. Minsan gusto mo rin bigyan ng leksyon. Pero pag last 2 minutes na, hindi mo rin matiis. Hindi mo matiis eh. Lalo na, nakasakay na sa bus, ano pa gagawin nyo? Nasa bus na eh, dala na yung gamit. Amen. Walang pera na, una pa sa'yo. Sinabi pa sa leader, ang tagal mo naman. Kaya na pa ako rito. Wala. Hindi. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa mga life groups po natin? No? Na pagdating sa compassion, no? Pag hindi kaya yung leader, Pastor, pwede ba tayo humingi ng tulong sa iba pang life? Okay. Hindi tayo. Ang sarap. Tama? Pero sana po, hindi lang sa church. Tama? Sa life group ninyo, pwede ba maging natin yung pwede ba kapag tayo tinatanong na kumusta na, mag-amin na tayo? Amen? Pastor, nakakatakot din kasi umamin dyan eh. Biruin mo, pre-request daw ako, nilantad ako. Ipag-pray natin si ganito kasi bakit yung asawa niya? Kasi may asawa na. Nilatlat mo sakit. Tama mo ba doon? Kaya ayaw na magsalita kasi biktima na ng karahasan. Tama ba? Pero you know why? Blessed life. Grabe po ang gagawin ng Panginoon sa church natin. Kung alam niya lang, a lot of testimonies ng mga pastors sa churches, sobrang blessed sila sa church po natin. To God be all the glory. Kasi tinatayo pa lang to, talagang nilagay na ni Lord sa harap natin alam nila yon. Na pag kami gathering ng mga pastors at pumunta sa Blessed Life, iba yung heart. Bless na bless po sila. Totoo po. At alam niyo po, yung ginagawa po natin dito, ginagawa na po nila yun sa iba. Sa mga simbahan po nila. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya sabi ko, Panginoon, nawa, yung pagmamahal, maghari dito sa iglesia ito. Sa amin magsimula. Pwede ba yun? Sa life group ninyo, pag may nagsasalita sa inyo ng kasiraan ng iba o anumang bagay, mamove tayo ng compassion. Kasi kung malayo man yung tao, masira man yung tao, mawasak man yung tao, hindi tayo magiging masaya eh. I don't know kung masaya ang puso mo kapag nasira yung isang tao. Hindi tayo design na mamuhi. Dinesign tayo ng Panginoon na magmahal. Amen po ba doon? And we love because God first loved us. Dito po ako magtatapos sa inyo. No? Ano po yung makikita po natin dito ang implication at application po? Ano po? Yung una po, yung sabi ng Lord sa atin, maging Samaritano. Yung Samaritan, nakita mo yung love niya, hindi lang siya mahusay sa Hudyo. Tama? Beyond culture po ito, ethnics. Amen po ba doon? Lagpas sa boundary po yun. Ano yung implication po nito? Love without boundaries.
Kahit hindi, ako po, isa sa tinuro sa atin ng Panginoon, ang laki ng heart natin sa mga churches. Hindi tayo magaling sa mga meron. Actually, ginagamit tayo ni Lord para sa mga wala. Isa sa sobrang kahapon nandun kami sa One Mall. Yung kaibigan ko kasi, susubukan nilang i-occupy yung isang malaking space sa mall. Nagpuntahan yung mga member ko nila doon. Kila Pastor Jim ang God's Kingdom. Pinag-pray nila. Nagulat yung gwardya. Makulit tong kaibigan ko. Anong ginagawa nyo dyan? Pinag-pray lang po namin. Diniklara na po namin. Amin na yan eh. Labas sila. Ang dami nila. Tapos habang nakikita ko ang saya ng mga members nila, parang gustong umiyak ng puso. Kasi alam ko yung background niya eh. Pumunta sa amin yung pastor nila, sarado na simbahan, umiiyak na sa akin. Ayaw niya na. Sabi ko, Pastor, wala pa, hindi pa tapos ang Panginoon. Yung maging kabahagi ka sa tagumpay ng iba. For me, priceless yun eh. Di ba dapat parang nakakainggit? Naunahan pa nila kami sa aircon. Pero hindi. Yung totoong love, masaya ka sa tagumpay ng ibang tao. Kapag may pinagpapala, hindi ka nagkikriticize, hindi ka critical, hindi ka judgmental. Kundi sinasabi mo, Lord, tuloy-tuloy mo pa siyang pagpalain. Alam mo, pag nakita ng Diyos yung puso mo, na gano'n, next in line ka na. I-ready mo na. Kaya tayo hindi siguro pinagpapala ng Panginoon, corrupted yung puso natin eh. Delikado sa atin na pagyamanin tayo ng Lord. Amen? Yung parang, ay grabe. Isa niya, sabi ko, yung mga, we cannot please everybody. Totoo naman, we cannot please everybody. Maybe, yung iba sa atin interested sa sermon, yung iba sa atin nagkikriticize sa sermon. Ganyan lang si pastor, ganyan lang naman yan, sermon yan, nako. Pero minsan, sabi ko, pastora, alam mo yung iba hindi nakaka-appreciate sa message mo? Pero dumating sa time na, grabe, rampant sa messenger ko, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Totoo po ito, the Lord is my witness. God knows. Dumating nga sa time na gusto ko sanang i-post, sabi ng Lord, huwag mong pa-post yan. Sino po dito pag nagpo-post ka, nag-iisip ka? Totoo. Yung parang sobrang overwhelmed ka kasi iba't ibang nakaka-appreciate. Tapos yung ipo-post ko na, sabi ng Lord, huwag mo ipo-post yan. Okay. Delete. Ang pinakamahalaga, hindi naman yung maging sagot ka ng lahat eh. Kundi makaging kasangkapan ka ng Panginoon sa mga tao totoong nangangailangan. Kasi hindi mo naman kayang tulungan yung taong hindi naman nagpapatulong. Tama? Pero yung taong nakikita mong sinasabi sa Lord, tulungan mo. Bigyan mo. Ang dami-dami mo sa bahay niya, bigyan mo. Tama? Yung tao, nakita mo, ganyan. Huwag mo i-judge. Ano mo na lang. Bigyan mo siya kung sino ka, hindi kung sino sila. Minsan nagbigay, alam mo yung nagbigay ka ng 5 piso sa taong nagpa-park? Sas, ang dami mo nang sinabi. Nagbigay ka nga, ang dami mo naman sinabi. Tama? Kasi yung taong yung kumatok sa'yo, sabi sa'yo, wala bang papel? Hindi binigyan mo ng kukumban, di ba? Kamahali siya ba tayo? Understand the heart, the condition behind. Bago magsalita. Kasi baka yung taong sinasaktan natin, hindi natin alam yung pinagdaanan. Isa sa nabasa ko na naging open-minded ako rito, yung isa sa book na nabasa ko, sabi niya doon, yung mga taong nakakulong, yung mga taong nakikita mo masasama, the reason behind kung bakit sila nagkaganyan, kasi hindi nila naranasan yung love sa family.
Hinanap niya yun sa iba, sa mga kaibigan, napunta sa bisyo, pero hindi talaga sila totoong masama. Ginajudge mo sila dahil sa nagawa nila, commit nila, pero pag tinignan mo, biktima rin pala sila. Pero sa halip na mahabag ka, isa tayo sa bumabato. Sa mga tao yan, ay, iwasan mo si ganito, bakit ako? Di ang karapat dapat sa kaharian ng Panginoon. Yan na yan. So again, love without boundaries. Kahit sino pa yan, anong church pa yan, kahit ano pa religion niya. Tama po ba doon? Huwag mong isipin, hindi born again yan, pastor, Muslim yan, tulungan mo. Itong Samaritana, tinulungan niya yung Hudyo eh. Ano ibig sabihin nun? Cross yun. Ha? Ng boundary. Tama? Hindi lang tayo magagaling sa mga kapatiran na. Tama po ba doon? Kahit Catholic, kahit Muslim, kahit sino pa Diyos mo, pag nangailangan ka, dito lang kami. Ready to help. Without boundaries, ano pa? Compassion in action. Huwag mo lang maramdaman, huwag ka lang maawa, galawan mo. Amen po ba doon? Pangatlo, sacrificial love. Kung talagang, itong Samaritanong ito, binuhat niya, nilagay sa dangkay, duming-dumi yan. Sobrang dumi, nilagay sa dangkay, tapos nilagay pa sa isang apartment, tama po ng clinic. Tapos, pagalingin niyo yan, pagalingin niyo. Kung mayroon mang kailangan bayaran, okay lang ako magbabayad. Hindi naman niya kaano-ano yun. Inconvenience, nandun? Hassle, papunta ako ng church, kailangan ko papunta. Tama. Pero, hindi ka lang inabala, kundi nag-effort ka, gumastos ka, and then, isip mo, willing to pay ka pa. Kung sakaling lumaki daw yung gastos. Grabe yun! Sabi ng Panginoon. Yun ang yun. Ano ibig sabihin? Sacrificial love po yun. Amin po ba doon? Willing ka mag-invest ng resources. Amen. And then, pang-apat, mercy over judgment. Mercy over judgment. Mercy over judgment. Mahabag. Blessed life, family. Pag-pray natin sa Panginoon yung puso natin. Na anumang mga negatibong emosyon alisin ng Diyos. Lord, hindi ako namumuhay sa sama ng loob, sa hinanakit, sa panguhusga. Hindi mo ko dito dinisenyo, Panginoon. Ano man tong tinanim sa akin ng kaaway sa mahabang panahon na dinadala ko, in the name of Jesus, be broken. Amen po. Sino po dito gusto lumaya? Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Hallelujah. Manalangin po tayo. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong mensahe, sabi ko, kinuha ko siya by context. Pero habang ginagawa ko siya, ni-remind ako ni Lord, sabi niya sa anak, alam mo ba kung sino talaga yung nakahalandusay na yan? Ikaw yan eh. Ikaw yung bugbog, bagsak ang kalagayan. Pero dahil sa pagmamahal ko sa'yo, iniwang ko ang langit. Para abutin ka, para tulungan ka, para baguhin ka, para bigyan ka ng bagong simula. May sinisip natin, sino ka dyan? Ay, Samaritan. Pero sa totoo lang, sa harap ng Diyos, lahat tayo rito, tayo'y nakahalundusay. Na helpless, hopelessness because of sin. Lahat tayo mapapahamak. Lahat tayo ay patay tayo sa kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, inabot niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat mahalin. Hindi dapat tayo karapat-dapat pakitaan ng habag. Pero dahil napakasagana ng habag at biyaya ng Panginoon. Samaritan, sabi niya, sino ka para tulungan ko? Ano sabi sa Bible? Sino ang tao para iyong alalahanin? Hindi mawawalang pagka-Diyos niya kahit mamatay tayong lahat dito, puksain tayo at gumawa siya ng bago.
Pero pinakita ng Panginoon kung gaano tayo kahalaga. Hindi lang siya nag-effort. Hindi lang siya nag-invest ng time. Binigay niya pa pati buhay niya sa atin. Magkabuhay lang tayo. Maligtas lang tayo. Amen? Kaya bago mo makita yung dugoang nakahalundusay na katawan, kailangan mo muna makita yung sarili mo na ikaw yun. Pinakitaan lang tayo. Pinaranas lang talaga sa atin ng Diyos ang kanyang habag at biyaya. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, nakakatayo na tayo. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, nagawa natin magbago. Nakapagsimula tayo. It's all because of His grace, His goodness. It's all because of Jesus, that He died on the cross. And we love because He first loved us. Amen? Pag-pray tayo, Lord, Panginoon, kung meron ka mang nakikitang hindi tama sa puso namin sa mga oras mo, ito i-expose niyo po, Lord. Hinihingi po namin ang tawad dito sa iyo, Lord God, yung mga bagay na hindi nakaka-please po sa iyo, Panginoon. Lord, ano man po mga negative emotions, Panginoon, na maybe some of us, Lord God, o kami po, guilty po kami rito, Lord, na kumukontrol po sa amin, sa mga desisyon namin, sa mga isipan namin, Lord, kung bakit po nakukurap po ang aming pagkatao dahil po, Panginoon, tuon sa itinanim ng kaaway. Kaya, Panginoon, sa mga oras po ito, palayain niyo po kami sa anumang pagmamataas, sa anumang po, Lord God, hinanakit, galit, sama ng loob. Lord, palayain niyo po kami rito. Ibigay niyo po sa amin, ipahiram niyo po sa amin ang puso po ninyo, Panginoon, na mahabagin at mapagmahal, O Diyos, sa aming kapwa, dakilang Diyos. Lord, hindi namin kayang mahalin ka kung hindi namin kayang mahalin ang mga tao sa paligid namin. Dakilang Diyos, bigyan mo kami ng mata na nakakakita, Lord God, ng mga pangangailangan ng mga tao. Bigyan mo kami ng tenga na naririnig yung iyak at pagdurusa ng mga tao, Lord God. At tulungan mo ang aming mga kamay at paa na humakbang, O Diyos, bilang kasangkapan mo na maging solusyon at kasagutan sa mga pinagdadaanan nila. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang kami mahusay at magaling sa loob ng simbahan, kundi, Lord God, saan mo man kami dalhin, Panginoon, kami po, Lord God, ay magiging extension ng love at grace at mercy mo, Panginoon. Lord, sa lahat ng aming ginagawa, hindi ang aming pangalan, hindi ang aming sarili ang maitaas, kundi ikaw lamang, dakilang Diyos. Pangalan mo lamang, pangalan lamang. Lord, gamitin mo kami upang maraming mga taong makakilala. Mapatunayan nila na meron pa palang mga tao na may malasakit sa iba. May mga tao pa pala na nagmamahal ng totoo. Lord, unahin niyo po sa amin. Unahin niyo po sa amin. Baguhin niyo po kami. Baguhin niyo po kami araw-araw from glory to glory. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po. Na-enjoy namin ang word na to. At Lord, help us, Lord God, na mamuhay ayon sa kalooban mo. Pinupuri po kita, dinadakila, Ama, sa lahat ng ito, sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen and amen.